andito na nga sa akin ngayon yung nag-aapoy and hot na Infinix Hot 50 Pro Plus. Eto lang naman yung world's slimmest smartphone. Akalain mo yun? Si Infinix lang pala yung makakagawa nun. Ang lupet, diba? Kung makikita nyo naman dito, 5 years smoothness, 3D curve, 120Hz AMOLED display, and meron pang mga ibang bago dito. Guys, katulad na laman ng MediaTek Helio G100, andito na yan. And sa presyo naman, below 9,000 pesos lang po siya. So, ano pa nga bang nandito? Maganda nga ba talaga to in person? Or baka sa specs lang maganda? Well, tingnan natin yan ngayon lahat dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JT TV. Kung makikita nyo naman, box pa lang ang lupit na. Meron tayong collaboration ng Infinix at saka Hawk dito. Or yung Honor of Kings, which is yun yung bagong trend ngayon. Kapag tinanggal naman natin yan, eto na talaga yung pinaka-box niya. Diba? Ang ganda pa rin. But hindi lang naman yung box yung pinagbabasehan natin dito. Yung phone talaga, syempre. So, ang unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone kaagad. Kapag tinanggal naman natin to, makikita nyo dito guys kung gaano kanipis etong phone na to. Just look at that. Para siyang kutsilyo. Diba? Ang nipis guys. Mamaya na yan. Syempre, meron tayong cover dito. And after that, merong card kung saan makakakuha ka ng gifts sa inyong Honor of Kings. So, gagawin nyo lang dito guys is scan to. Meron din tayong warranty card. And after that, meron pa siya guys tempered glass. Ayan, tempered glass. And yung kanyang mga pamunas. And after that, meron din tayong hard na clear case dito guys. So, hard na po yan. Hindi po yan jelly case which is naninilaw in the long run. Dito naman sa pinakaibaba, andito na po yung kanyang USB-A to Type-C na cable. And yung kanyang 33 watts of fast charging adapter. So far, yun lang naman yung laman ng box nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Kumpletong-kumpleto na to guys para sa akin. So, eto na guys, si Infinix Hot 50 Pro Plus. Just look at that. Napaka-premium ng kanyang design. So, it has a titanium gray dito na kulay. And so far guys, ang ganda talaga ng pagkakagawa nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. So, pagdating dito sa kanyang build quality guys, ito ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Now, the most special part talaga dito is yung kanyang side. Kung makikita nyo naman, 6.8mm lang po siya. Napakanipis, napaka-slim. So, this is truly the slimmest smartphone in the world so far. Ang napansin ko dito is even though napaka-slim ng kanyang side, hindi siya masakit sa kamay. So, it's because curved naman po yung kanyang mga gilid dito. So, napaka-slim niya talaga. As you can see here in the camera module, ibang-iba na po yung design nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Umiwas na sila sa mga common na design, which is yung parang iPhone. Pika naman yung mga circular na camera modules. And, akala ko talaga nung una, hindi siya maganda. Like sa picture, hindi siya masyadong maganda guys. Pero, pagdating dito sa personal look, ang ganda talaga ng pagkakagawa nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Hindi mo talaga aakalain na below 10K or even below 9K lang siya. At the bottom, makikita natin dito yung kanyang SIM card tray, which is naglalaman na ng 2 SIM card plus 1 SD card. So, expandable pa rin etong phone na to. Kasunod naman yan yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang power button. Sa left side, ay wala tayong makikita. And sa top naman guys, nakalagay yung kanyang secondary speaker and meron ding nakatatak dito na sound by JBL. So, it means na maganda na yung speaker nitong phone na to. And guys, dual speaker pa siya. And so far, para sa akin, malakas na po siya. Maganda yung kanyang tunog. Pero syempre, huwag tayo mag-expect ng mala 60K, di ba? Iba naman yung level nun. Pero eto guys, below 9K, tapos sound by JBL na. Okay na to para sa akin. Legit, maganda na yung speaker nitong phone na to. Also guys, this phone has IP54 water and dust resistance. That is why kahit mabasa to ng ulan o di ka naman matalsik ng tubig, will definitely hindi po masisira etong phone na to. As long as hindi nyo siya ilulublob ng matagal. Yun lang talaga yung weakness niya kapag fully submerged. So diba, pagdating pa lang dito guys sa kanyang design and build, wala nang problema etong phone na to. Napakagaan lang din niya with its 162 grams, no weight. So overall, pagdating sa kanyang build, okay na to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung display nitong phone na
to. So, eto guys, ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Also, don't forget na etong phone na to ay meron ng 360Hz touch sampling rate. That is why every time we touch... Every time we touch this phone, mabilis na po siyang mag-respond. So, ganun po yun. That is why if you're into gaming and kailangan mo talaga yung mabilis sa inyong response, well, definitely, etong phone na to, meron ng ganun. Kapag kayo mahiling mag-scroll sa inyong mga Facebook, homepage, o di ka naman, wala lang, trip nyo lang, kahit saan, well, definitely, smooth na smooth na etong phone na to with its 120Hz. Napaka-buttery smooth na nito. Walang mga glitch, walang mga lag na makikita. And okay na okay talaga siya sa mata. Sabi nga ng iba, once you experience 120Hz refresh rate, guys, napakalag ng tingnan ng 60Hz. That is why, kung 60Hz ka pa ngayon, kapag nag-upgrade ka dito, para ka na talagang pumunta ng ibang planeta, guys, dahil nga, napakalag talaga ng difference pagdating sa speed. Ngayon, kapag kayo naman ay mahilig manood ng mga movies, videos, sa aking mga vlog, well, definitely, mas maganda to. Dahil nga, meron na po siyang AMOLED display and curve pa po siya. O, diba? Just look at that. Para na siyang isang flagship phone. Medyo mahirap yung curve, guys, dahil nga, merong mga accidental touch pagdating sa gilid. But, yes, hindi naman talaga yan maiiwasan. And dito, hindi talaga nila ginawang fully curve para, syempre, hindi masyadong madalas na mamimiss-touch natin yung mga gilid-gilid. And that's good. So far, nagustuhan ko talaga yung display nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Dagdag pa natin yung mga features niya. Katulad na lamang ng in-display fingerprint scanner. Hindi natin yan nakita kanina, di ba? And meron din siyang dynamic bar dito, which is yan. Para na po siyang iPhone kung saan kapag kayo nagpe-face unlock, lumalabas yan. Kapag nagcha-charge, o di ka naman merong mga notification, lalabas din po dyan. So, meron na tayong tech dito, which is pretty good. So far, okay na talaga to. Especially below 9,000 pesos. Wala nang tatalo dito, guys. I guess. 120Hz, AMOLED, tapos curve. Perfect na. Ngayon, sa performance naman, etong phone ito ay meron ng MediaTek Helio G100 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. And also, guys, etong phone ito ay meron ng Android 14, which is the latest available. And so far, napaka-smooth and napakaganda naman ng kanyang theme dito. Pero kapag hindi naman kayo fan ng Honor of Kings, well, definitely, gamitin nyo na lang yung other theme nitong phone ito. Dahil nga merong mga ibang tao na kala nila, eto lang talaga yung pwede. Well, guys, customizable po to and hindi mo na kailangan mong bayad. Andito na yan for free. Hanapin nyo na lang. Ngayon, again, pagdating dito sa kanyang performance, guys, meron na siyang boost ng konti comparing it to the Helio G99. And dito sa kanyang Antutu benchmark, nakakuha po siya ng 435,468, which is malaki na. Para sa akin, kapag ikaw ay casual gamer, well, definitely okay na etong phone ito. Mapasa Honor of Kings, Mobile Legends, and Call of Duty, okay na etong phone ito. Ayaw maniwala, try natin. Dito sa Mobile Legends, guys, as you can see, napaka-smooth na, napaka-playable, and wala talagang problema with this phone. Dahil nga etong phone ito, guys, ay meron ng super Wi-Fi, kung saan mas optimize and mas nag-improve na ng 200% yung kanyang connectivity. So, kapag i-compare mo to sa Hot 40 na series, well, definitely, mas angat na talaga to, guys. Legit. That's why, pagdating dito sa Mobile Legends, which is nagde-depende talaga sa internet, well, definitely, wala ka ng problema dito. Okay na ako with this phone and also, hindi pa siya umiinit masyado. So, nag-improve na rin yung cooling nitong phone ito. And, ganun pa rin naman dito sa Honor of Kings, which is, syempre, maganda to dito sa phone ito. Dahil nga, nag-collab si Infinix at saka Hawk. And, para sa akin, guys, playable talaga ang Hawk with this phone. Hindi lang yan, syempre, mag-e-enjoy ka pa rin. Wala pa rin po siyang mga lag and frame drops. And it can go to up to 90 FPS when you're playing Hawk dito sa phone ito. So, di ba? Ang angas. And lastly, sa Call of Duty naman, talagang nag-enjoy ako dito, guys. Dahil nga sa kanyang dual speaker, mas naging immersive yung aking gameplay dito ng Call of Duty. And wala talagang masabing problema with this phone. As long as you have good internet, like Wi-Fi, o di ka naman nasa city kayo tapos nagde-data, okay na yung gameplay ko with the Infinix Hot 50 Pro Plus. Sabayan pa natin na meron siyang up to 16GB of extended RAM and 256GB
na storage. Makaka-download na talaga kayo ng maraming games, apps, and marami pang iba with this phone. And also, pwede siyang ipagsabay-sabay dahil nga malaki yung kanyang RAM. Wala na yung problema with this phone. Pwede na kayo mag-multitask dito sa phone na to, guys. So, overall, for its performance, big improvement talaga to dito kay Infinix Hot 50 Pro Plus. And nagustuhan ko talaga yung pinakita ng Infinix pagdating dito. 10,000 pesos lang, tapos ganito kaganda. Wow! Parang yung sinabi dito, wow! Hot new. New hot pala. Now, dito naman tayo sa kanyang battery, guys. Kung makikita nyo naman, ang nipis-nipis lang nitong phone na to. Pero guys, eto ay meron ng 5,000 mAh battery. Could you believe it? Ako, parang ayaw maniwala. Shit, I don't even know. Pero guys, ganun talaga. Napakakunat ng battery nitong phone na to. Pwede siyang umabot ng up to 2 days kapag kayo ay mga mahina gumamit. Pero kapag kayo naman ay palaging nagpo-phone, well, definitely 1 day is enough pagdating dito kay Infinix Hot 50 Pro Plus. Sa kanyang charging naman, meron na po siyang 33 watts of fast charging. And matcha-charge mo na to ng up to 50% in just 26 minutes. And 0 to 100% naman in just 1 hour and 15 minutes. Napakabilis na po nun. And if you're a gamer, well, definitely guys, there's a good news. Etong po nito ay meron ng bypass charging. Yes, bypass charging. Yun yung kapag naglaro kayo ay hindi po siya kumukuha ng power sa kanyang battery, but instead, kumukuha po siya ng power directly from the outlet. O diba? Ganun po kaganda para sa mga gamer etong phone na to. So, recommended ko to sa inyo. Especially with its 5-year smoothness, guys. Okay na talaga to for me. Also, don't forget nga pala na etong phone na to ay meron ng Corning Gorilla Glass. So, kahit na wala po siyang tempered glass dito, hindi po siya basta-bastang magagasgas or masisira. So, part na yon ng kanyang 5 years of smoothness. Kasi durable siya and at the same time, okay yung kanyang processor. Now, guys, dito naman sa kanyang camera, etong phone na to ay merong 50MP main camera and dalawang unspecified. And dito naman sa kanyang selfie ay meron tayong 8MP selfie camera. As you can see, guys, napakaganda naman ng malarawan na nakuha ko with this phone. Especially kapag merong enough lighting. Napaka-natural niya, high quality na rin. And para sa akin, guys, acceptable na acceptable. Sobra pa sa acceptable. Pwedeng pang Instagram na yung mga pictures na nakuha ko with this phone. As long as you have good lighting and magaling ka rin mag-angle, well, definitely, makakakuha ka talaga ng high quality shots dito sa phone na to. Maganda kasi yung kanyang color reproduction and also, isa to sa mga pinaka-natural yung mga photo na nakukuha. So overall, pagdating sa kanyang presyong under 9,000 pesos, competitive na po yung malarawan or kuha ng camera nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Okay na ako dito. Ang kinaganahan pa dito, guys, is that meron na po siyang Infinix AI. So hindi lang yung mga big international brands yung merong ganon. That is why, guys, kung makikita nyo dito, meron tayong AI eraser, which is pwede tayong mag-erase ng objects or ibang tao na nasa larawan natin. So, okay na yung merong ganito. At least, diba, nakikisabay etong phone na to even though hindi siya mamahalin. That is why, okay na okay yun. Ngayon, try naman natin yung kanyang video quality. So, eto guys, ay makakakuha na ng up to 2K at 30fps sa kanyang main and selfie camera. And also, meron kang option ng 1080p at 60fps, which is yun yung mas gusto ko. Mas smooth kasi guys kapag 60fps. Kaya naman, if you're using this, will definitely switch nyo na yan sa 60fps. Hindi kayo magre-regret. Ngayon, as usual, try naman natin. So, ito guys yung video quality using the Infinix Hot 50 Pro Plus. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung selfie. Ngayon guys, ito naman yung selfie video camera ng Infinix Hot 50 Pro Plus. Okay pa rin naman po siya. Sharp pa din. Diba? Comment down below kung ano sa tingin nyo. So, ito guys yung video quality using the Infinix Hot 50 Pro. Overall, pagdating dito sa kanyang video quality guys, maganda yung kanyang sound and also okay na okay yung kanyang color reproduction. Maganda na rin yung kanyang quality and para sa akin guys, yung sound niya talaga is buong buo. So, okay na okay pala yung microphone netong phone na to. So, kung gusto mong mag-vlog, well definitely kahit yung selfie camera niya guys, pwede na. Hindi yung parang likod lang talaga yung option mo dahil nga yun lang yung maganda. Eto guys, yung dalawang camera niya is acceptable na yung quality na binibigay. That is why for me, recommended ko to para sa mga gustong magsimula. Mapa TikTok, Facebook, or kahit dito sa YouTube. Overall, marirecommend ko ba etong si Infinix Hot 50 Pro Plus? Well, definitely yes na yes. Especially guys, kapag makukuha mo to below 8,000 pesos or below 9,000 pesos, pwede na etong phone na to. Now guys, meron ditong iba't ibang kulay katulad na naman ng sleek black and dreamy purple. Pero syempre, eto talaga yung maganda
the Titanium Gray. Napaka-premium ng kanyang dating. Recommended ko na to. Hindi ko pa alam yung full price na to. And yun na nga, this is the slimmest smartphone na maganda and hindi tinipid. Maganda, mabilis, napaka-premium ng quality, and mura lang. Yun talaga yung pinaka-paborito ko dito kay Infinix Hot 50 Pro Plus. So that's it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. If you did enjoy, well, definitely mag-subscribe ka na dahil nga malapit na tayo mag 200k. And also guys, don't forget to follow our page dahil nga doon namin pinopost yung ating mga giveaway mechanics and everything. So that's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.